um, gagawa tayo ngayon ng um, project template sa Revit. So, yun po yung ating topic ngayon. So, ano ba yung project template? So, 'di ba pag gumagawa tayo ng nag-open tayo ng o magki-create tayo ng new project, um, pag in-open natin dito tayo sa new and then magse-select tayo dito, 'di ba? So, this time, then create new project. So, this time, we're going to select the project template. So, we are going to create new project template. Um, Gagawa natin sa ng sariling version natin kung ano yung gusto natin na ilo-load doon sa ating project template para hindi pa ulit-ulit. Kung napapansin nyo, kung gumagawa tayo ng projects in a Revit, is paulit-ulit tayo naglo-load ng families, so nakakapagod. So, this time, ipapakita ko sa inyo yung kahalagahan nito ng paggawa ng project template. Sa first, close na natin ito. So, open natin yung ating application, yung software natin na Revit 2023. And then, any version actually. And then, select mo itong new. And then, we have to choose even from this non-construction or kung kahit alin dyan. So, this time, ako yung pipiliin ko is architectural template because we're going to use going to do draft architectural. So, wag yung none kasi mas mahirap yan kasi pag in-open mo siya, niload mo siya, talagang zero yung back to zero talaga siya. So, mas mahirap. So, this time, I choose, suggest na architectural template. So, select ko to architectural template and then click ko to, select ko to sa create new, yung project template. And then, okay. So, yan, naglo-load. So, yan. If you notice, ito yung default niya. And then, pag sinelect mo to, nasa 25,000 500mm yung away niya. So, it's up to you kung gusto niyo mas medyo malayo. So, this time, move ko na muna to. Yan, pwede nyo i-move yan. Okay. Control shift muna ha. Mas maganda accurate. From modify, so select move. Yan. So, yan. Click and then type natin na mas palayuin na lang natin. Same is. So, yan. Move natin. Pinalayo ko lang na sa mga 10,000 millimeter. Type 10,000. Same here. Okay. So, napansin nyo, mas malayo na siya. So, pag malaki yung site nyo, so, siyempre, dapat itong mga view is medyo malayo para pumasok dun sa loob niya, yung drawing mo. And escape mo lang. And then, ano pa ba yung dapat nating customize dito? Unit. Okay, type UN. And then enter. Mostly, ano bang ginagamit natin ngayon? Sa length, ako gumagamit ako ng meters. So, change natin sa meter. Meter and centimeter actually. Meter and centimeter. Okay. And then, lagay na lang natin dito as nearest 1 cm. Then, okay. Ano pa ba? Distance, meters and okay, sige, centimeter na lang to. Okay, ano pa ba? Area is square meter. Speed, so lahat to pwede mo baguhin actually ha. Okay,
Okay mo lang to. So, ano pa ba? Um, for example, yung mga families natin. Tingnan natin dito yung mga families. Yan. Pwede mo siyang tanggalin dito kung yung ano ayaw mo. For example, sa wall, ano ba na dito sa basic wall, so madami, di ba? So, pwede mo siyang, for example, ito, tanggalin natin to. Okay. Select natin to. Ayan, for example, yan. Pwede ko siyang tanggalin and then delete. Okay. So, pwede mo siya i-delete kung mga sobrang dami ng pamimilian yan. And then, pwede kang for example, dito sa retaining wall, duplicate natin to. And then, gawin mo siyang, rename mo na to, gawin natin wall 100. O, sabihin natin 150 exterior. Yeah, for example. Okay. And then, yan. From the properties structure niya, palitan natin to. Gawin natin tong 150. So, 150 na siya. And then, pwede ka maglagay dito ng ng plastering. Insert ka lang dito. And then, yung finish one niya. Okay, pwede ka maglagay dito ng mga materials. Okay? Saka natin lalagay, saka natin sa ibang tutorial na lang na to para mapabilis. So, thickness, lagay ka dito. For example, 20 mm yung thickness ng 0, nasa pala tayo meter, 0.020. Ayan. And then, insert tayo ulit. Down natin down. And then, finish number 2. So, either finish 1 o finish 2. Okay lang yan. So, category, like I said, pwede kang mag-create ng color, parameters, materials dun sa nilagay mo na properties dito sa wall mo. So, apply natin to 0.02. Ayan. And then, okay mo lang. Apply, okay. So, create natin. Try natin architectural wall. And then, piliin natin dito yung ginawa natin. Nasaan yun? Yung wall. Where is that? Ito, wall exterior. So, yan. Diba? Ito na yun. So, pag sinukat natin to, tab 15 siya. And then ito, may properties to. Yan. Okay, yan. So, yan. So, meron na tayong customized na. So, ano pa ba? Wait. And then, for example, maglo-load tayo ng mga families. And then, for example, sa beam, kaya beam. So, ang default niya is ito. So, medyo awkward. So, nakakapagod mag-load, di ba? So, we have to load na lang muna dito. And then, sa metric, and then structural framing sa beam. And then, concrete. And then, rectangular beam. Load natin to, open natin. Kasi hindi pa siya na-load. So, this time, loaded na siya. So, once na in-open mo to, itong project template na to, hindi mo na siya i-load balad ulit. So, ganun po yan. So, edit type mo na lang to. For example, duplicate natin to. Gawin natin tong 200 by 400. Okay, and then, actually, na-rename ko lang siya. Duplicate ko siya, then na-rename. And then, palitan natin to yung parameters niya. Gawin natin to, yung base niya is 200. 0.2 na lang. And then 0.4 sa height niya.
Okay. And then, apply. Okay. And then, if you notice this materials, pwede mo siyang lagyan na lang gusto mo. So, like I said, hayaan ko lang muna. So, sa ibang tutorial ko na lang siya ituturo yung paglagay ng mga materials doon sa ating. But anyway, pwede mo na siyang lagyan actually para hindi mo na siya paulit-ulit na gawin doon sa ano. But sa mga project natin, nag-iiba-iba ng color yung ating building. So, I suggest na let it free lang muna kung ano yung default niya. Okay. So, yan. Okay, hindi siya nakikita kasi nasa ano siya. Okay. So, okay. Punta tayo dito. So, masyadong ano to, pwede mo ito minimize. Um, for example, ito level 0, level 1. Punta muna tayo dito sa elevation. Yan. So, south is the is the front. So, pwede mo siyang lagyan dito. Okay? Para hindi mo, and then, parang baliktad to. Lagyan natin dito. Okay, yan, ganyan. And then ako kasi mostly naglalagay ako ng NGL instead of level 0. Level 0 is equivalent to natural grade line dito sa Pilipinas. Diba? So, NGL, natural grade line. NGL, I make it NGL only. Para short lang siya. And then, lalabas dyan, papap up dyan, would you like to rename corresponding view? I choose yes. So, if you notice dito sa project browser ito, NGL na siya. And then, NGL correspond to natural grade line, ground level. So, 0, ito yung natural. Pag sinabing natural grade level is the natural, yung soil niya, yung level ng ground is the natural, walang tambak, walang feeling. So, yun yung natural grade level niya. So, level 1, gawin natin itong for example, naka-elevate lang ako ng 0.40. Yan. So, napansin mo. Yan. Scale natin ito. So, yan. And then, what if a second floor? So, paglalagay lang tayo ng additional level, click natin dito from the architecture tab and then level, click mo lang to. Itong level. And then, pwede natin pick na lang dito and then, kaya tayo ng 3 meters. Yon. Okay. Yan dito. Kaya natin to. So, level 2. And then, after level 2, meron pa tayong, for example, roof deck. Example, 2-story. So, default natin is gawin lang muna natin na hanggang 2-story with roof deck, di ba? So, level again and then pick. Okay. Level. Pick. And then 3. Okay. So, ito hindi ka na mahihirapan mag-load kasi laging mahirap mag-setting ng mga nito mga mag-load tapos mag-create ulit ng panibago. So, kaya ginawa yung itong CAD para mapabilis yung beam, para mapabilis ang ating trabaho. So, kung paulit-ulit tayong ginagawa, medyo hassle na. So, this time, ilo-load mo na lang siya. Yung customize na ginawa is loaded na, hindi mo na kailangan mag-modified pa time and time pag nag-open ka ng Revit. So, I would like to change it to, for example, as roof beam. So, pag in-open mo na to, pwede mo ito ma-modified actually. Capital letter na lang.
beam or hindi, ano gagawin, roof deck na lang. For example, 2-story lang. And then, yes na lang natin to para mag-correspond dito sa ano. So, meron tayong level 1, level 2, and then roof deck. Ano pa? Sa view. So, sa ace is right side yan. Actually, pwede mo siyang i-rename itong mga to. Pwede mo rin siya duplicate lang yan sa right, left, rear. Okay? Okay? Yan. Or, okay. Kung napansin nyo, ito yung niload ko kanina na, na beam. Nandito siya. So, delete natin to. And, like I said, itong south is front. Pwede natin duplicate, right click and then duplicate view with detailing. Yan. At then, rename natin. For example, front view. Front. Yan. And then, itong west, itong north naman, duplicate view with detailing. Rename natin to. Gawin natin tong rear. So, that time, at least meron na tayong front, rear, and then left. For example, itong duplicate natin to, duplicate view, detailing. Okay, rename natin ha. Right. And then, masanay kasi tayo dito sa mga view na to. Hindi tayo sanay sa naka-default niya ng mga southwest, yung mga orientation. So, ano pa ba niya? West. Rename natin. Ay, sorry. Duplicate muna. Okay. Rename. After duplicate, rename natin as left. So, yun. Meron na tayong default nito. So, ano pa ba? Actually, ito mga to, mga font, pwede siyang i-modify. Actually, pwede natin ito. And then, itong mga round circle, pwede natin itong palitan. Kung ayaw nyo nito, meron mga families na kung paano to gawin. So, separately, tuturo ko siya by one. Kung may mga downloaded kayo na mga families, meron akong binigay na mga families na sinare ko sa inyo, pwede nyo siyang gamitin itong mga para mapalitan ito. Itong bawat isang ito. Tulad nito, itong bubble, yung grid, actually, pwede rin baguhin. Yung font, masyadong nalakihan kayo, pwede palitin, o pwede palakihin din siya. So, okay, atong to. Tulad nito, pwede itong i-move. Yan. Yan, okay. So, yun po. I hope makatulong. Wait lang po, save ko lang muna to. Control S. Kasi hindi pa siya na-save actually. So, save natin sa prepared natin na files. Okay, ako this time sa drive di ko gagawin. And then sa projects ko gagawin to siya. Sorry. Sa drafting files. Yan, dito ko lalagay. And then, mag-create ako ng new folder. Custom Revit. Customize Revit. So, doon na ako naglagay. And then, template 1. Option natin to. Gawin na natin itong 1 lang. Para hindi maraming nasa-save na ano. Minsan pag 3, 3 beses mo sa-save yan, dadami yung file. So, template 1 and then, pwede mo itong i-rename. Actually ako template, rename ko lang to as template 1. Just retain ko lang to. And then, save. Yan. So, yan. Control S lang. So, for example, open tayo. Tignan natin ha. New project. And then, this time, hindi na tayo project template. So, may ginawa na tayong template. Iba-browse lang natin to. And then, punta tayo sa computer. Sa folder kung saan natin sinave yung
Okay, wrapping files. Ayan ba yun? Ito, customize Revit. Okay, tingnan natin ha. Wait lang ha. Pati natin list lang. Dito, yan. Template 1. And then, open mo lang. Okay. Ay, so naka-open pala yung ano ko. Cancel ko lang muna to. So, close ko lang muna siya. Okay. And then, open ko lang ulit yung Revit. Okay, yung mga subscriber ko, pwedeng mag-request sa akin ng mga Revit families. Bigyan nilang email nyo sa akin, okay? Open, new tayo, new, and then browse tayo. And then from my computer, crafting files, and then customize Revit, template 1, and open. And then, okay. So, yung kinustomize nyo na mga na ginawa nyo dito is ano na siya, nandito na siya. So, hindi niyo na uulit-ulitin siyang gawin. So, kung may mga i-customize pa kayo, you have to modify yung ginawa mo na template para hindi po paulit-ulit yung gagawin mo na settings. Right? So, yun lang po ang aking tinuro ngayon. May susunod ko mga videos, tuturo ko yung mga iba pang i-customize dito sa ating mga template. Okay? Thank you and God bless.